Yun, what's up mga boss? Magandang araw pong muli sa inyong lahat. It's me again, ang inyong boss Noli. Yan, welcome back po naman tayong muli sa bagong episode ng ating Boss Noli Vlog. Magandang araw pong muli sa inyong lahat at isang mapagpalang araw, mga kasabong. Yan. So ngayon ay i-discuss po natin regard po dun sa mga manok na nabibili nating mga stag or mga panlaban sa mga farm. Yan. So kayo ba kadalasan nakakaranas na kapag ka po kayo ay siyempre kapag po kayo ay bumibili ng manok sa farm, yan ay kadalasan ginagawa natin, nagsiselection tayo. Di siyempre ginagawa natin ay ang kinukuha natin ay yung mga magagaling at super na manok. Yan. So sa kasawiang palad, ang nangyayari kapag po tayo ay nakabili ng manok at inuwi natin sa ating mga manukan, ito ang nangyayari ay nagtataka tayo kung bakit sila ay nagiging mahina. So nawawala yung kanilang mga ability. So ayan, so ito ay ipapaliwanag natin yan mga boss, dahil na rin sa may mga nagtatanong sa atin ba't kadalasan nangyayari yung ganyan. So ito po ay ipapaliwanag natin base lang po dun sa ating karanasan at dun sa ating mga nabibiling manok sa mga farm. Pero bago ang lahat, at kung bago ka pa lang na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share. Yan, i-hit nyo yung ating munting notification bell at nasa ganun maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So mga boss, at tara po at tatalakayin natin yan. So ito mga boss, bakit ba kadalasan nangyayari ito sa mga manok na nabibili natin sa farm? So ito ipapaliwanag natin mga boss. Una, ang manok kasi ay may kanya-kanyang acclimatize yan mga boss. So ang manok nasanay po yan kung saan silang lugar na dating kinalakihan. Yan. So kung saan silang lugar lumaki, syempre familiarize sila doon sa lugar. So nangyayari yung doon nagde-develop yung kanilang galing, yung kanilang fighting ability. So bakit ba nangyayari kapag ka po sila ay nalipat ng ibang lugar, ay nawawala yung kanilang galing. So ang paliwanag po dyan mga boss, ang abilidad po kasi ng mga manok ay nagdidepende po yan kung saan lugar nyo sila dinadala. Yan. So doon nga po sa mga iba na lumalaban sa mga malalaking labanan, most especially kapag ka po ang mga naglalaban ay galing pa sa malalayong lugar. So ang ginagawa nila 1 week before ng kanilang laban ay dinadala na nila yung manok doon sa lugar na kanilang lalabanan. So most especially kapag ang mga manok ay manggagaling pa ng Visayas, Mindanao, ayan, so dinadala na nila dito sa Manila ng 1 week before the fight. So para maka-acclimatize yung manok na gagamitin nila sa laban. So yun yung dahilan kung bakit yung mga manok na ginagamit natin sa nabibili natin sa farm na magagaling, kapag ka po yan ay napunta sa lugar nyo, ay nawawala yung kanilang abilidad sa pakikipag laban. So isa pa sa mga factor na nangyayari sa mga manok natin mga boss, kapag ka po tayo bumibili ng manok sa farm, so nagdidepende po kasi yan
doon kung paano natin sila inaalagaan, kung paano natin sila ina-handle. So yun po yung pinaka the best way para ma-maintain yung galing ng mga manok. So sa atin kasi most especially kapag tayo bumibili ng mga manok sa farm, so pag dumarating dito sa ating munting backyard, so minsan nagtataka tayo bakit yung mga manok na nabibili natin magaling sa farm, pagdating dito kaya nangyayari nagiging mahina sila. So bonus na lang yung kapag ka na-maintain yung kanilang ibig sabihin na-preserve dun sa kanilang skill, yung kanilang pagiging magaling. So ito po kasi yung kadalasan nangyayari na mga tinatanong sa atin yung mga buyer, na kapag bumili sila ng manok sa atin, siyempre sasabihin nila bakit mahina. So ang nangyayari kasi, kagaya nung unang nabanggit natin, nagdidepende po yan dun sa lugar na pinaglalagyan. So ang manok po kasi ay kusang nag-a-adjust. So para po sa kaalaman ng ating mga iba na bago lang nagmamanok, so ang manok po kasi natin ay meron silang sariling adjustment. Yan, kapag ka po ang manok po kasi medyo matagal po kasing mag-adjust yan kapag ka po napunta sa ibang lugar. So ang gagawin nyo para ma-maintain yung hindi sila ganong ma-stress, so isa pa yan sa mga factor kung bakit nawawala yung galing ng mga manok, ay dahil sa stress sa biyahe. So ganito lang ang gagawin nyo para ma-maintain nyo yung hindi sila ganong ma-stress. So kapag ka po kayo bumili ng manok sa farm, so dapat aalamin nyo kung ano yung pinapakain nila dun sa manok na binili nyo. Kasi mga boss, ang manok, once na nag-change feeding po kayo, example, kapag ka po ang manok na binili nyo sa farm ay iba dun sa pinapakain nila pagdating sa manukan nyo, so mangyayari nyan matagal na adjustment yon. So mangyayari nyan sobrang stress sa manok nyo. Alam nyo naman kapag ka ang manok ay nag-change feeding, so isa po yan sa pinaka-stressful sa kanila. So dun yung nangyayari na ang manok ay nag-o-off. Yan, nag-o-off sila, nawawala yung dating galing nila. Siyempre naninibago sila sa lugar. So yun yung mga dahilan kung bakit ang mga manok na nabibili nating dating super nagiging mahina o nagiging bulok. Yan mga boss, nagiging bulok ang manok kapag ka dumarating dun sa ating manukan. Siyempre medyo matagal ang adjustment yan bago sila makarecover. So ganun po yung dahilan kung bakit nawawala yung galing ng isang manok kapag ka po tayo ay bumibili. So ang gagawin nyo lang mga boss, kapag ka kayo ay nakabili ng manok sa farm, so unang una wag nyo muna silang bibiglain. Yan, wag nyo muna silang bibiglain, dahan-dahanin nyo lang muna dun sa patoka na gusto nyong ibigay sa kanila. So kagaya nga nung una kong sinabi, so kapag ka po kayo ay bumili ng manok sa farm, dapat makuha nyo yung ratio nung patoka dun sa pinanggalingan na farm, para na sa ganun mahirapan sila, hindi sila mahirapan mag-adjust. So ganun lang po kasimple yun mga boss. Kasi maraming nagtatanong sa atin, kadalasan ganyan, ba't nangyayari yung ganun. So ito, pinapaliwanag natin at naway makatulong tayo dun sa mga nagtatanong, and then dun sa mga baguhan. Yun po yung isang factor kung bakit humihina yung mga manok na nabibili natin sa mga farm. So yun lang mga boss, at naway naipaliwanag natin ng gusto dun sa mga nagtanong sa atin, then especially dun sa mga baguhan, at nagkaroon sila ng konting idea regard sa manok. So hindi naman po porke ang manok kapag binili natin yan, inuwi natin, ganun pa rin yan. Oo, manok pa rin yan, pero
syempre mababawasan yung kanilang ability. So ganun lang po kasimple yan mga boss. So ayun lang mga boss, at dito na natin tatapusin ang ating munting vlog sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel. Iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share, and then hit nyo yung ating munting notification bell, at nasa ganun maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So yun lang mga boss, at maraming salamat dun sa mga sumusuporta sa atin at dun sa susuporta pa, at maraming salamat din po dun sa mga nanonood ng ating vlog. So dito na po natin tatapusin, at yun lang, maraming salamat at good luck. I know gold is not enough.